fiesta na! Pambihira. Saan magsisimula? Yun ang tanong. Dito, sa Ayan side na. na to. Ang daming isa-isahin! I love it. And more to share. Alam niyo, para masimulan na natin, batiin na natin Grabe mga naman. kapatid natin. Good morning, mga kapatid! Good morning, good morning. Good morning. At Naku, good Just morning kay Justin. Good morning, mga kapatid. April 23. Nakuha ko sa iyo yung mga fork. Nakuha mo. Ito. Sakto. Good job, Josh. Okay, mapya nga uma para sa mga kapatid natin dyan sa Tuguegarao City sa Isabela. And speaking of, ang ating handa ngayong araw, authentic, sikat na mga pagkain straight from the north, Tuguegarao City. #proud Ibanag. Sakto-sakto sa Pinoy agahe natin. This is it. Pansit. I love it. I love that. And all-time favorite po talaga ang noodles nating mga Pinoy. At kapag yan ang pinag-uusapan, hindi pa huhuli dyan ang mga pansit na ito na sa sarap at kulturang sahog, siguradong maipagmamalaki mo. Yes, tamang-tama ka dyan, Mama Dips. At alam niyo po, sa mga pansit na ito, patong-patong na ang sarap at ang feels na hatid sa lahat ng kakainan, no? Paano ba naman kasi? Lahat na nga ata ng kakailanganin mo para sa masarap na pansit, meron na po sa mga ito. Diba? May gulay, may Yes. malinamnam na karne, tapos may savory sauce pa na talaga namang pang Pinoy na Pinoy fiesta. Pero ito actually may fun fact tayo dito, no? Bago pa tuluyang yakapin bilang Pinoy dish ito mga pansit, impluensya talaga ng mga Chinese sa atin. Yes, that's right, Justin. Actually, maaaring ang mas nauna pa itong pansit na makarating sa bansa kaysa sa mga Kastila. Ganun katagal na. Dahil nga, di ba, sa mga Chinese tradesman na naunang nakipag-trade, barter dito sa mga ninuno natin. Yun, ang layo na ng pinanggalingan ng ating history ng pansit. Ang galing. Pero, mas curious ako sa bentahe ng pansit batil, patong at pansit kabagan na ito. Ayan, sa harapan natin mula sa sikat na pansiteria ng Enangs. Kaya naman narito ngayon si Enilyn Turingan. Good morning, Enilyn. Come on down. Good morning, kapatid. Good morning, kapatid. Good morning. Thank you for joining us. Morning, grabe naman itong hinain mo sa amin ngayong umaga. Napakabango. Ako nga din po, natatakam na. Unahin natin, asan yung kabagan muna? Ito Pansit po. kabagan. Ito Ano po yung pansit kabagan, yung masabaw-sabaw siya. Ay, masama. Yung batil patong naman. Ito po, yung batil patong yan. Parang Ibig sabihin nun, ate? Yung batil patong po is, nag-originate siya sa Tuguegarao City. And then yung pansit kabagan kasi is Kabagan, Isabela. Isabela. Magkalapit lang. Magkalapit lang po. Pero ang pinagkaiba niya, di ba pag batil parang bate sa itlog? Bisque. Opo. No? Opo. Ibig sabihin. Yung patong, nagkapatong-patong lahat ng Patong-patong. Kaya hindi natin makakalimutan kasi pag sabi mong patong, yan talaga yung ginawa ninyo. Ang dami nyo linagay. Overload. At makabango, ito ba ititignan lang natin? Ay! Ito. Take one and Okay, bakit sa pass. tingin niyo po itong dalawang pansit na ito yung pinaka-bestseller niya? Kasi po sa Tuguegarao City is talagang sobrang very known kasi siya sa amin. So pag umuwi kami, we make sure talaga na nakakain kami ng pansit batil patong. Parang mamimiss namin ang half of our Ay, life pag di kami nakapansit dun sa Pwede amin. po ba kumuha na? Pwede na Ayan, kumuha. sabay Okay, po. okay, Dito, Oo, dito tayo ninyo. magsimula. Dito tayo So kahit mamili. ikaw na, nakasanayan mo na, kinalakihan mo na, Enilyn, Opo. hinahanap-hanap mo pa rin. Opo, sobra. Siguro sa kahit katabi lang po namin yung business namin, may times talaga gusto ko talagang mamansit. O eto na, kasi, sige, magbanggit tayo ng ilan. May palabok, may pansit malabon, merong hab-hab, galing sa Quezon. Anong pinagkaiba naman anong hahanapin namin na unique na lasa ng ito, ng batil pa? Ito po kasi yung pansit batil patong is, siya yung pinagkaibahan po kasi sa lahat ng ibang pansit kasi is, ito po is may kasamang itlog. Okay. Pero parang paano yung luto ng itlog? Kasi hindi siya parang boiled kagaya nito eh. Opo. Ito po kasi yung sa batil patong po is, malasado na itlog nilalagay. Yun, Yes. malasado. And then sa Tama. kabagan kasi is pugo, itlog pugo. Yun po yung difference. Ma'am, napansin ko po dito sa isa nating pansit, may toge din. Ayun. At may Napansin ko rin. meron ding atay. Tama po Opo, ba itong overload po yan na toppings Wow. talaga. Overload. Bakit po masabaw? Ano yung Ang sabaw? kabagan, Anong base ng saan kabagan? galing? Ang base po ng kabagan, niluluto namin siya doon sa pinakaluan na buto ng kalabaw. Ah, wow! Yes. Ito ng Ganun siya, kalabaw. Wow, so yung malasa. nagiging authentic po kasi Oo. kalabaw po yung Ano naman po itong longganisa na? Oo, may longganisa dito. Ayan, Kanina. basta yan na po nagmamalaki namin sa Tuguegarao, yung
Tuguegarao garlic longganisa. Wow. So kung may mga longganisa vegan, sa amin naman po ay may Tuguegarao garlic longganisa. Ito, ano po to? Ayan po yung batil. Correct. Yan, yung pinakuluan ng buto ng kalabaw na binatin yung itlog. Saan po ilalagay yan? Saan po nilalagay Ayan yan? po is sariling parang soup nyo lang po yan. Kung gusto mo lang gusto mo humigop lang. ng sabaw. Yes. Kasi syempre, ito po yung sausawan ng... Ito po, yung sausawan ng pansit batil pan. Longganisa. At taste. Pwede pala Okay. yun. Ayun na, At kinuha ko lang. taste po siya. Masarap po siya pag nilagyan mo siya ng sibuyas. Anong meron siya? So, sibuyas. Sibuyas, tapos meron siyang kalamansi, tapos sili. Kung Ayun, mahilig yung ka sa sili sarap. talaga. Ayun, Ay, si naku, Mami Mami. Chida. Dalawa na lang yung sili. Masinin niyo yung plato ni Mami Chiki. Hindi siya talagang sili. Yung sa Nauna yung na, kay Mami nauna na. Chiki, sili na nilagyan ng pansit. Yung sili talaga Nabilis nagdadala to. para sa kanya. Tsaka ma'am, ito po, lumpia ba to? Yes po, homemade po yan na lumpia Shanghai. Is this our classic lumpia Yes, Shanghai? very classic Okay, po. our Parang classic. Pinoy na Pinoy style po talaga niya. Unti-unti na ba nagiging popular yung batil patong saka yung isa pa yung kabagan, ano? Sa Opo, mga opo. pansit. Kasi kadalasan pag pansit, ang sikat sa atin, mga galing nukban o yung mga nakasanayan natin, pansit malabon, palabok. Unti-unti ba nakikita mo nagkakaroon ng popularity? So far, actually po, ngayon ko lang din po na kasi sunod-sunod na din po yung pag-vlog ng halos lahat ng Right. vloggers ng Oo. Pansit Batil at Pansit Kabagan dito sa Metro Manila. Alam mo, ngayon lang ako nakatry nung etong batil patong na merong parang pasawsawan on top. Yes. Masarap siya. Pagka merong Thank you po. sibuyas. Ito naman ako. Ang sarap. Nagkaiba din ba yung mismong noodle na ginagamit nyo? Magkaiba Yung po. Magkaiba. Magkaibang magkaiba. Mm. Mas Paano? manipis ba itong... Kasi po sa Tuguegarao, ang Pansit Batil po is either may flat, bilog, or square. Sa amin po Okay. kasi semi-square. So ang Okay. kabagan is very tiny. Yung yung kabagan. Opo, Batil mas malaki. Ano mas mahirap i-prepare sa dalawa? Pansit Batil pa. Talaga? Talaga? Haba? Takes Gano'ng tagal? 30 Ay! minutes. 30 minutes? Oo, Wow. pag madaming salang, talagang abutin 1 hour, ganun po. Well, ng 30 hours. Wow, 30 30 Ma'am, minutes. natanong na po ba magkano ulit po ito yung mga pansit? Ayan, yung ganito pong bilao po namin is 1,000. Pwede na siya ng 10 to 15 na Oh, kalahati. madami na yun. At saka punong-puno yung bilao. Sabihin ko sa inyo, hindi siya yung usual na flat na pag bumili ka ng bilao para makita mo flat. Ito hindi. Yes po. Eh, dito po, same price. Ito, same price din po, 1,000. Ganun din po, 10 to 15 o 10 to 13. Alam niyo, ma'am, napansin ko, maliban pa po dun sa toppings natin sa ibabaw ng pansit, pag napuntahan niyo yung ilalim, marami rin siyang sangkap at laman. Yes po. So talagang parang kumbaga sulit na sulit. Diba? Parang surprise nga Siksik eh. na Pag siksik. ganun mo, pag sandok mo, Diba? uy, ang daming sumama. Kasi di ba yung iba pansit lang talaga sa ilalim, ito Yes. merong pang nakapasok Yes, sa loob yes. ng mga laman. Ma'am, di ba kadalasan pag pansit isa sa mga concern kapag inahanda natin, dapat maubos agad? Kasi ang takot natin, baka masira. Yes po, So yes. ano ba, meron bang kakaiba sa Ayun. pansit na to Actually- in terms of pag-care natin? ano? Yes po. Actually, meron po kaming customer na talagang nakakarating pa yung from Taguig, nakakarating from Bulacan. Wow. Hindi siya nasisira po. Kasi talagang, kung hindi daw sabi nung isang customer, hindi nila naubos, nire-ref nila, then they can reheat it, reheat na Shape lang. properly. Alam mo, hindi ko alam kung paano to tumatagal. Kasi parang pag inilapag to sa amin, ubos to eh. Natignan mo na pareho din. Opo, So, mama. ano yung napansin mo na iba? Napansin ko, mama, na kung gusto mo ng parang explosion ng mga iba't ibang texture sa bibig mo, itong patil batong. Yung malasang malasa sa akin, yung kabagan. Thank you po. No? Thank you Ang po. sarap, ma'am, saan ka namin pwedeng kontakin, tawagan? Kasi punong-puno na po yung bibig ng mga kasamahan ko eh. Hindi na po makapagsalita. Hindi po sila nakakapagsalita. Pasensya na po. Hindi po sinasadya. Na ma'am, extend pa natin to. Bawal pa tayo magbasa. Ma'am, saan ka namin po, pwedeng puntahan? ang dalawa po ang aming branch. Dito po kami sa Tuguegarao, ay sa Taguig. Tuguegarao. Sa Taguig. Authentic eh, bakit? Sa Taguig po. Sa Walong oras C5. lang naman ang pinagkaiba ng Kaya pala 30 hours. Tagigaraw. Kaya pala 30 Tagigaraw. Hindi po sa Taguig-Garao. po sa MRB Building 13, Barangay Ususan, C5, Taguig City. Yan. Thank you. Ako na ba to? Maraming salamat lalo sa inyong papansit and ang spansit. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you. Good morning mga kapatid! Ito, masarap talaga uminom ng malamig na tubig ngayong tag-init. Pero meron daw itong masamang epekto para sa iilan. Tatalakayin yan ni Doc Dex Makalintal sa Sabi ni Doc.
Ngayong kasagsagan ng mainit na panahon, ubusan na naman ng tindang yelo dahil marami ang gustong uminom ng malamig. Pero teka, nakatutulong ba talaga ang pag-inom nito o may masama ba itong epekto? Masasabing malamig ang tubig kapag nasa 15.5 degrees Celsius pababa ang temperatura nito. Nasa 25.55 Celsius naman ang room temperature ng tubig. May ilang mga nagsasabi na masama raw ang pag-inom ng malamig na tubig lalo na kung galing kayo sa arawan. Maaari daw itong magdulot ng shock. Pero paglilinaw po, bihira lamang ito mangyari at kadalasan ay dahil sa underlying medical issues. Maaari lamang magdulot ng pagkahimatay ang pag-inom ng malamig na tubig dahil sa brain freeze kung sasabayan niya ng heat exhaustion. Hindi inirekomenda ang pag-inom ng malamig na tubig sa mga mayroong sobrang baba ng blood sugar, may problema sa esophagus o mayroong migraine headache dahil po pwede itong lalong maging trigger. May ilang benepisyo din po ang pag-inom ng malamig na tubig sabay sa mainit na panahon. Una, nakatutulong itong panatilihin ang core temperature ng ating katawan. May reflex kasi ang ating katawan kung saan tumitigil ang ating pagpapawis bago i-absorb ng ating katawan ang iniinom nating tubig. Mas bumibilis ang reflex na ito kapag mas malamig ang iniinom na tubig. Nagbibigay ito ng refreshing na pakiramdam at mabisang pamamaraan para iwas sa dehydration. Bukod sa mga atleta na aktibo at regular ang pag-ehersisyo, mainam rin po sa mga nais magpapayat ang malamig na tubig. Mas mabilis kasi tayong magutom kapag dehydrated. Mas mataas naman po ng 8 calories ang naburn ng ating katawan kapag umiinom tayo ng malamig o nagyayelong tubig. Paalaala lamang, mag-ingat po sa overhydration. Maaari kasi itong magdulot naman ng water poisoning o water intoxication. Nagdudulot ng pamamaga sa ating cells ang sobrang tubig sa katawan. Maaari itong makapaminsala sa utak at sa kidneys at magdulot ng high blood pressure at pagbagsak ng heart rate at respiratory rate. Laging tandaan na kinakailangan ng moderation sa kahit na anong mga bagay, pati na yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng ginhawa ngayong tag-init. Stay cool at ingat palagi mga kapatid. Pag-usapan pa po natin ng iba pa ninyong mga katanungan. Mag-ask Doc Dex lamang po sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Napaka-cool namang tingnan ni Yun. Doc Dex. Stay cool, Kita Doc niyo yung Dex. tsura, Doc stay Dex. cool. Stay cool. Doc Stay Man. cool. Kasi nung unang headline, sabi ko, naku, patay to. Kasi gustong-gusto ko yung malamig na tubig. Ako rin. Pero yung pala, Ako rin. buti lang nakinig tayo ng mabuti kay Doc Dex. Yung Yes. pala, pagka meron kang pre-existing condition, lalo na pag may kinalaman sa yung mamigraine Pwede may migraine ka, sakit ng ulo. Oo. Tsaka siguro, pag alam niyo yung brain freeze, di ba? Lahat Yes. kayo nakakaranas noon. Yung parang, ang biglang masakit talaga eh. Oo. So, sinasabi ko rin sa mga anak ko na hinay-hinay kasi alam niyo naman yung pakiramdam. So, ayaw niyo rin yun. So, wag lang siguro yung super lamig kung gusto niyo makaiwas ng brain. Yes, pero I think the temptation there kasi is lalo na ngayong init natin. Yung init dito sa Pinas, kaya talaga ang mga taong tendency gusto nila malamig na inumin tulad ng napakalamig na tubig na yun nga, syempre. Saka ako ngayon lately napansin ko mas mabilis akong mauhaw. Totoo. Dahil sa init. So mas mabilis akong magkonsumo ng tubig. Pero I guess iyan mo lang siguro, i-timing mo lang para din hindi ka ma-overhydrate nga katulad ng binabanggit ni Doc Dex. Kung hangga't maaari o once every hour kung kailangan mo talagang uminom, go drink your At water. wag Bakit ikaw mauhaw lang? Ako nagugutom ako. Gutom din, di ba? Bakit ganun? Sa init ba to, Mama Dibs? Hindi ko rin alam, baka dahil matakaw lang ako talaga. Pero sa totoo, I think, kasi may mga bata, di ba, na mahilig magpa-brain freeze. Gusto nila. Parang contest siya. Yes, di ba? Sa brain freeze. Talaga? Yes, mama. Meron ganun. Hindi ko So, na narinig ingatan yan. natin, Kasi minsan, iniisip natin laro-laro. Yes, Joke, yes. baka mamaya magkaroon ng problema yung mga bata. Mami, alam ko ba't ko alam yan, si Alonso ganyan. Ganyan. Gusto Oo, magpa-brain gusto freeze. niya yung parang, Mom, parang gusto niya yung sensation na yun. Yes. But again, always make sure that you listen to your body. Pakinggan ang ating Tama. mga katawan. Kasi That's right. lalo ngayon. At pero ito, syempre, dahil pinag-usapan na natin ng pagiging chill, ngayon naman, pampachill pa. Silipin po natin ang magagandang ngiti ng ating mga kapatid na nagpadala sa ating selfie ng mga Good Morning Kapatid Facebook page. Ito sila. Ay, pansit talaga. Ay, pansit pala natin yun. Alam mo, gusto ko lang Natakot sabihin, sila. ang fresh ng mga Diba? kapatid Oy. natin, pag nagsisend sila. Wow. So cute, Oy, lulutuin na lang yung fresh pansit, sa ate. umaga. Good morning. Ang cute ng video. Ay, kaya na siya. Kung pwede ka lang kuhanin eh, sa TV. Ang cute. Beautiful. Thank you mga kapatid. Padala lamang po kayo ng mga selfies. Ilagay nyo na rin kung saang lugar kayo naroon para po sa chance sa manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. This time, kay Justin naman tayo. Thank you so much, dear. always Doc, make sure mamaya, lang. sila, my gosh.
manghaharana ulit sa atin ang isa sa most followed OPM bands ngayon, Kalane! Live! Sa legal bato, alamin po natin ang sinasabi ng batas tungkol sa search warrant. Ipapaliwanag yan ni Attorney Buko mamaya. At sa payong kapatid, hirap sa paghahanap ng trabaho na naranasan ng marami nating kapatid, tatalakayin natin mamaya. Wag po kayong alis, magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo ang... Good morning, kapatid! Nagbabalik ang Good Morning Kapatid. Pagkatapos magmarcha, trabaho agad. Yan ang kinagisnan ng marami sa atin, lalo't gusto na agad natin makatulong sa pamilya. Pero hindi lahat ay madaling nakakahanap ng trabaho. Ito ang aming payong kapatid. Para kang dumaraan sa butas ng karayom kapag naghahanap ng trabaho sa panahon ngayon. Nakakababa tuloy ng kumpiyansa sa sarili kapag puro rejection ang natatanggap mo. Kagaya ni John na 1 taon na raw sinusubukan maghanap ng trabaho. Nagtapos si John sa kursong secondary education noong 2023. Before po ako mag-graduate, naghahanap na po ako ng work para po just in case na after graduate po, agad may work na ako. Kahit nga raw hindi naaayon sa kursong tinapos ni John, ay sinusubukan niyang applyan. Minsan naman po, tatawagan ako after the interview, wala na po. So, parang in that way po na bumababa yung self-esteem ko na syempre ginawa mo naman yung best mo tapos hindi ka tatawagan. Kino-question ko yung sarili ko. First is, nakagraduate naman ako, ba't hindi ako kukunin? Itinuon muna ni John ang pansin sa content creation. Pero hindi pa rin daw siya tumigil magbakasakaling may mag-hire din sa kanya. Malaking tulong din daw kay John ang suporta ng kanyang pamilya habang wala pa siyang trabaho. Hindi po sila nagsasawa na pakainin ako knowing na natapos na po ako at kailangan ko na mag-provide para sa sarili ko. Payo ng eksperto, huwag hayaang maapektuhan ng rejection sa trabaho ang perception natin sa sarili. After siguro ma-frustrate, no, ano bang pwedeng gawin? Marami ng mga free courses na pwedeng makatulong para umangat tayo compared sa other applicants. Don't let the rejection or the job search define who you are. Kasi maraming factors kung bakit hindi natin nakukuha yung trabaho. Totoong-totoo naman ang sinabi ni Doc Rhea. Kaya lang parang ang daling sabihin, pero mahirap gawin na hindi tayo magpa-apekto. Pero totoo yun eh. You shouldn't let it define you. Kasi hindi yun ang buong pagkatao mo. Isang aspeto lang yun ng pagkatao mo. But like we said, hindi madaling gawin. Lalo na kung matagal ka nag-iintay bago ka makakuha ng trabaho. Ka-relate ka? Yes, Mama. Kasi artista ako. So, hindi, lalo mas mahirap sa amin. Di ba sinasabi nga nila na madali daw kumita bilang artista. Pero sa dami namin, Mama, I had to wait 2 decades and really work and better myself. So, hindi rin kasi ako, parang bata pa lang ako, hindi na naging konsepto sa amin yung inggit, comparison. Ayaw ng tatay ko yan eh. Napakasimple niya kasi. So, lagi niya sinasabi na habang naghihintay ka, huwag mong sayangin ang enerhiya mo, sorry, Kapampangan po, enerhiya mo sa inggit,
sa pagkabigo. Kasi pag yan tinambayan mo, mas matagal mong tatambayan yan. Talagang magugustuhan ng pagkabigo na nandyan lang siya sa puso mo. At lason yun sa puso mo. So ang nangyayari, Mama, tuwing naghihintay ako at hindi talaga dumarating sa akin ang oportunidad, nag-aaral ako. So, at saka yung inaaral ko, hindi lang yung feeling kung kaya ko. Ang inaaral ko yung hindi ko alam. Kunwari, nung pandemya, nag-enroll ako sa PETA. Hindi naman ako theater actress. Pero kasi, dagdag yun sa kaalaman ko na maaaring hindi ko pa kailangan ngayon, pero darating ang panahon, pag time ko na, magagamit ko yun. Correct. Maganda. So, laging nagdadasal lang ako kasi mahirap talaga yan. Hindi yan madali. Lalo kapag gigil na gigil ka at alam mong mahusay ka. Yun yun. Na Yung feeling alam mo, mo may hindi kaya kang alam ng patunayan, iba. parang ganun, no? Yun yung sa sarili mo. Kung minsan may pressure din galing sa iba. Oh, like in my case, nung college, sa totoo lang, bago pa ako gumraduate, meron na akong job offer. Ibig sabihin, nakapag-apply ako, natanggap naman ako, parang may 2 akong job offer noon. Pero kasi nanggagaling din yun sa pressure, kasi nakikita mo, sa eskwelahan ko kasi na pinanggalingan ko, nakita mo lahat sila, mga achievers din eh. Sa Universidad ng Pilipinas, sa lahat sila, meron na rin mga trabaho bago pa ang graduation day namin. So parang andun din yun na, teka, kailangan ko maghanap na lang trabaho. Kahit minsan ikaw gusto mo rin naman magpahinga pa. Pero ang sa totoo lang, kapag nagja-job interview, isa sa mga naalala ko dati, meron kang point of insecurity pag nakita mo yung requirements ng trabaho. Lalo kung fresh grad ka, makita mo, fresh grad ako, ang hinahanap nila may experience. Paano ako, lahat ng pupuntahan kong trabaho, kailangan ng experience. Pero you know what? Kailangan mo lang subukan. Send ka lang ng resume kung kailangan mo magpadala. Whether or not tatanggapin nila, tatawagan ka nila, i-message ka nila, it's up to them. At least sinubukan mo. Yeah, keep trying. Catch-22, ano? Catch-22. Pero alam nyo, tulad nga sinabi ni Jess, no, kung wala ka man experience, pero tingin ko pag nakita nila sa interview na, wow, kakaiba to, stand out, matalino, pwede to. Pero I think ang mahirap din sa isa, Mami, is yun nga, when you keep getting rejected, nawawala ka ng kumpiyansa sa sarili. Pero wag tayo mawalan ng, yung parang kumpiyansa sa sarili. Kasi minsan, ibig lang sabihin nun, hindi ikaw yung hinahanap nila. And don't take that personally. And yun nga, tulad ng sinabi ni Mama Dims kanina, use that time to better yourself. Para naman, di ba, hindi sayang yung oras mo while you're in your season of waiting. Tama. Sabi nga nila, parang it takes something like a decade or something, di ba, to create an overnight success. Kasi parang nakikita natin yung mga successful people na parang, wow, biglang sumikat sila or whatever. Pero hindi natin nakita yung pinagdadaanan nila, yung training nila, yung hirap nila, di ba? In fact, yun din siguro yung magandang warning kasi sa social media, nandun na yung mga successes nyo. Yan ang nakikita nyo. Hindi nyo nakikita yung mga pagkabigo na dinaanan ng tao. Kaya kung ikukumpara mo yung sarili mo, yung pagkabigo mo dun sa mga tagumpay ng iba na nakikita sa social media, hindi nakakatulong. Kaya siguro sa mga panahon na ito, medyo iwas muna. Gawin nyo yung mga bagay na alam nyong makakabuti sa inyo. And kung feeling nyo hindi nakaka-happy ang social media ngayon, wag muna. Diba? Meron naman times na pwedeng balikan. Ang payo ko na lang siguro, maging practical tayo kung kayo ay magja-job interview. Kasi kung minsan, nandyan na sa job interview, hindi pa rin nakuha, di ba? So siguro ito yung mga magandang alalahanin pag magpapa-interview na kayo. Kasi usually pare-pareho naman yung mga itatanong dyan, di ba? So unang-una, gawin nyo, mag-homework kayo, i-research ninyo yung kumpanya na pupuntahan ninyo para pagdating nyo doon, mag-i-input kayo ng mga bagay na natutunan nyo tungkol sa kumpanya kasi nagsasabi yun sa kanila na interesado ka talaga. At yun na nga, nagpa-prepare ka at mas matutuwa sila, di ba? At may matututunan ka rin kung swak ka ba talaga para sa trabaho ngayon. Number 2, kapag tinatanong kayo ng mga what are you good at, what are your strengths, wag generic, wag nyo lang sasabihin na I'm a hard worker o kaya I get along with people, yung mga ganyan na typical na sagot. I'm a fast learner, mga ganyan. Kasi maririnig nila yan sa lahat. Maghanap kayo ng mga experiences nyo na nadaanan ninyo that will display itong mga katangian na to. Diba? Dun sa school, ako yung class president or ako yung class clown dahil I have the personality. Yung ganun po. Talagang maging mas specific kayo. Diba? Para alam nila kung ano. Ba't natatawa ka? Ikaw yata yung class clown. Dito ako yung class clown. Dito ako yung class clown. Totoo naman. May gusto pa akong sabihin, Mami, pero hindi na lang. Pipigilan Ayoko mo na lang mag-talk.
Sabihin mo din sa klase, ako yung sergeant at arms. Ayun! Ikaw yung police. Nandun yung police. Oo. And ano pa, Mami? And the third is, I think everything that we said all together. Sometimes it's not because of you, but because of what the job is looking for. You are not the right person for the job. Hindi you're not the right person, period. It's hard to do, pero talagang to separate yourself from your job is what will save you. So, habang kayo ay nahihirapan maghanap ng trabaho, lahat ng ilunod nyo yung sarili nyo sa mga bagay na nakakapagpasaya sa inyo at sa mga bagay kung saan magaling kayo. Para hindi ninyo makalimutan that there's so much more to you than that job that you're looking for. Ganda, Nice, Mami. Mami. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Mami. Parang naiiyak-iyak ka dun, Jess, ha? Tinamaan siguro. Sa class ko. Anyway, sa tanong ko lang. Sa tanong ko lang. Ano kaya ang mas pipiliin ng ating mga kapatid kung may magiging pambansang ulam? Adobo o sinigang? Malalaman natin. Sinigang. Team adobo ba tayo or team Adobo. sinigang? Ito nga po, tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Pwede bang maghalughog sa isang lugar ng walang warrant ang mga pulis at makatwiran bang mangumpiska ng anumang gamit na hindi naman nakasaad sa search warrant? Yan ang mga sasagutin ni Atty. Buko sa Legal Bato. Mrs. Morales, taga-Station 5 po kami. May kasama kaming complainant at dito na-detect yung cellphone na nawawala. Kailangan namin maghalugog ngayon. Eh kuya, maghapon lang naman po ako nasa bahay. Hindi ko pa kilala yung complainant na kasama ninyo. Miss Morales, kung wala po kayong tinatago, saglit lang po kami at alis din kami kaagad. Attorney, pwede po bang maghalughog sa loob ng bahay ang mga pulis kahit walang search warrant? Legal ba to? Hindi po yan legal. No search warrant, no entry po dapat ang mga pulis sa inyong bahay. Hindi pwedeng pumasok o mag-search ang pulis sa inyong bahay nang walang search warrant. Ito ay nakasaad sa ating 1987 Constitution, Article 3, Section 2. Ito ang karapatan natin laban sa hindi makatwirang pagsasaliksik at pagkumpiska sa ating mga kagamitan o unreasonable search and seizure dahil ang pulis o military ay kailangan kumuha muna ng search warrant. May mga exceptions po dito tulad ng consent o kung pagbibigay pahintulot ng may-ari ng bahay na pumasok kayo para magkaroon ng search o kung merong valid warrant of arrest ang mga pulis, pwede silang pumasok. Basta tandaan po natin na sagrado ang inyong bahay at hindi basta-basta maaaring pumasok ang sinuman, kahit pa mga pulis kung walang pahintulot. No warrant, no entry. Yan po ang inyong karapatan. Attorney, paano kung may search warrant nga pero may mga kinuhang mga gamit pero wala naman sa listahan na pinapirma sa akin? Ano ang dapat kong gawin? Ang mga pulis na may dalang search warrant ay maaari lamang kumuha ng mga gamit na nakasaad sa kanilang warrant. Exception po dito ang mga kontrabando na kanilang nakita in plain view o yung nakalantad na at yung mga illegal na bagay tulad ng mga droga o pasabog o unlicensed firearm. Ang mga illegal na bagay na ito ay maaaring kumpiskahin kahit hindi nakasaad sa search warrant. Kung may mga pulis na lalabag sa panuntunang ito at kukuha ng inyong gamit na wala sa search warrant at walang resibo na binigay, idokumento mo ito agad sa pamamagitan ng video, pictures o ipablatter sa barangay o sa pinakamalapit na police station upang magamit mo ito sa pagsasampa ng kaso. Maaaring makasuhan ng theft o robbery ang nasabing pulis at maaari din silang masuspend
o matanggal sa pagiging pulis. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Maraming salamat din, Attorney Buko. Wait. Sino yung sa katabi mo? Ikaw! Naiinip na sagutin ng nililigawan mo. At ikaw, na nagtitipid sa pagkain para makabili ng bagong cellphone. At ikaw, nasubsob na sa trabaho at walang time mag-beach. Same tayo. Tanungan muna tayo mga kapatid. Ano ang dapat maging pambansang ulam? Adobo o sinigang? Tanong ko lang. Tanong ko lang, anong dapat maging pambansang ulam? Adobo o sinigang? Anong dapat maging pambansang ulam natin? Adobo o sinigang? Sinigang. Sinigang. Bakit sinigang? Kasi maasim siya. Maasim. So dapat yung pambansang ulam natin, maasim. Opo. Ano yung ibang ulam na maasim? Paksiw. Paksiw. Okay. Meron bang maasim na adobo? Pag nilagyan ng suka, di ba nilalagyan ng suka? Kapag maasim, adobo pa rin siya? May gata? Wala. Wala po. Sa akin po adobo. Adobo. Bakit adobo po? Kasi po yun na yung nakasanayan natin, na simulat sa pagka may okasyon, palagi pong nandiyan. Palaging may adobo. Anong klaseng adobo? Pwede ring manok, baboy. Pwede ring kangkong, adobong kangkong. Meron bang adobo na nagawa sa isda? Meron po, natikman ko yan, adobong galunggong. Adobo na may gata o wala? Wala po. Wala. Ano mga gata fans dito? Adobo. Adobo. Bakit adobo? Ay, kasi masarap ang adobo kaysa sinigang. Oh, talaga? Hindi ka nasasarapan sa sinigang? Hindi, kasi bawal sa maasim. Adobo. Adobo. Bakit adobo? Masarap. So, paano pag yung ulam nyo, sinigang, di ka kakain? Depende. Depende. Okay. Anong klaseng adobo? Manok. Yung regular adobo o adobo sa gata? Gata. Ba't ayaw mo daw sa sinigang? Ayaw kong lasa. Pero pag gutom daw siya, G siya. Gina. Gina rin. Okay. Adobo po. Bakit adobo? Masarap. Masarap. Okay. Ayaw mo yung sinigang? Ayaw. Paano pag yung ulam mo is sinigang lang? Siyempre, wala akong choice kundi kainin. Kakainin mo. Anong klaseng sinigang? Manok po. Ano yung masarap sa adobo? Bakit adobo yung pinili mo? Kasi po yung timpla, tsaka yung lasa po niya. Masarap talaga yun. Basta pag Pinoy ang gawa. Sinigang. Sinigang. Bakit sinigang? Kasi masarap eh. Mas masarap. Paano mo nasasabing mas masarap siya? Masarap pag tinola. Masarap pag, pag tinola? Hindi ba magkaiba yung tinola at sinigang? Oo, magkaiba nga. Adobo o sinigang? Hanggang sa susunod na tanungan, ako po si Justin Quirino para sa Tanong Ko Lang. Kain! Okay. Yes, Dips. Botohan naman to. Botohan na tayo. Those in favor of adobo. Topic, yan ang favorite kong topic ko ever. Sa pamilya ko, yung mga anak ko, si Alonso, lalo sinigang. Yan. At saka si Cali. Pero ako kasi, Adobo ka, team adobo. adobo, dahil masarap ako mag-adobo. May gata. Anong adobo mo? Yung normal lang na adobo, Normal na toyo, adobo. suka lang. Pero chicken or pork, yun ang Chicken and pork. Mix. Ako pwede may atay. Oo, pwede. Ako team sinigang talaga. Team sinigang. sinigang. Team sinigang. Pero Team wag lang adobo. wag lang po Sinigang. breakfast ha, kasi maasim sa tiyan. Ayun. Yes. Okay, nga alam na natin ang mga nag-team sinigang at team adobo. At ito naman po sa aming pagbabalik, magpapasiklab ng kanilang bagong awitin ang isa sa mga pinaka-sinusubaybayang OPM band ngayon, ang indie alternative na banda ng Kalain Live! Tuloy-tuloy lamang po ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalon. At Good morning, kapatid!
Humupas, laging kapiling ka. Ngayon uli lang na't naghahanap sa'yo. Kung muling magkita, di na muling lalayo pa. Gusto'y kapiling ka at ipagdaramang pagmamahal sa'yo. At kung sakali mang maisip, ibalik man ang pag-ibig sa atin. Pagaganahin ng isip, kung ibalik man ang pag-ibig sa atin. Tahanap at magpahinga, ipipigit na lang ang kalungkutan. Tahanap at magpahinga, ipipigit na lang ang kalungkutan. Kung sakali mang maisip, ibalik man ang pag-ibig sa atin. Pagaganahin ng isip, kung ibalik man ang pag-ibig sa atin. Pahinga. Wow! Ano tayo? Napahinga talaga ako doon sa ano. Ito yung mood ko ngayon. Grabe yung such a mood. I love the look. Can I just say the look is kidding. I love I'm so it. happy nandito kayo. Mau? Ito na nga po mga kapatid, ang indie alternative band Kalin. Magandang umaga sa inyo! Kalin! I am such a fan. Lalo na yung song niya na Umaasa. Akala ko kasi kakantayin nila kaya naghihintay ako kumingin sa face. So, umaasa ka rin. Umaasa ka, umaasa ka. Pero bagong single to, no? Now on Spotify. Yes, available on all streaming platforms. Stream! Okay, kwentuhan mo naman kami tungkol sa single na to. This song, para to sa mga pagod na magmahal, masaktan at umasa. Minsan kasi sa sobrang pagod natin, nakakalimutan natin magpahinga. Oo. Justin Jet. Alam naman ng dalawang boys dito. Sana nauna yung warning. Bakit sakit ba? Masakit ba?
Parang ano siya talaga, parang sequel nung Umaasa kasi nakakapagod umasa, di ba? So, kung walang nangyari, pahinga. Oo nga, no? Parang di pa naman napagod si Jess at saka si Jester. Magtrabaho. Trabaho pa rin. Wait, tell us more about your sound. Kasi very, very distinct siya sa akin. Is it something, meron ba kayong parang inspiration or any influences na gusto niyong i-mention? For the sound ng Kalain, actually, pag nasa studio kami, lahat ng ideas namin, parang minimix namin. Tapos kung ano yung lumabas, mas masaya kami. Tapos yun. Okay, ang galing. May pressure ba sa inyo, especially after the success of Umaasa? Wala naman. Ini-enjoy lang namin yung mga dumarating, parang gano'n. Tapos sulat ng sulat. Walang pressure. Walang pressure. Enjoy lang. Parang yung Paano music ba, niya naman, paano yung chill, proseso chill. nyo sa paggawa ng music ninyo? Nauna siya sa akin. Ako yung sumusulat. Then, ayan, mag-meeting na kami for the production. Tapos papasok kami sa studio. Tapos paglabas namin. Happy naman kami lahat bago kami lumabas. Talaga? Laging happy? Sa totoo lang, walang parang nag-hurt ang feelings. Pag masyado, serious. Kasi kailangan nyo ng payong kapatid. Oo. Pagkakali kay Mami Shaky. Or baka kailangan din natin malaman kung Team Adobo sila or Sinigang. Ikaw sabi natin sila. Yes. Okay. Ako, I'm curious, no? Pagdating ba sa pagsusulat niyo or paggagawa ng kanta, is this usually coming from personal experience or is this something na feeling niyo nakaka-relate kasi ang mga tao kaya niyo sinusulat yung ganong klaseng mensahe ng kanta? Sa mga songs naman, both naman siya. Personal and then yung mga experience ng mga friends namin. Tapos napapahinggan namin. Then sinusulat namin. Oh. So, kumbaga, pag in-interview nyo kami, baka kami naman yung gawan nyo ng kanta. Parang Pwede. Pwede. Sige, magbigay ka naman. Agad. So dito sa pahinga, walang merong may hugot sa inyo? Yung Siguro totoo. before. Sino Tapos yan? naka-move Ikaw on ba na yan? yan. Natuturuan na. Uy, introduce naman the rest of the band. Isa tayo. Sa guitar, si Jonathan Garcia. Hi, Jonathan. Si Benjo on drums. Hello, Benjo. Oliver. And I'm JD. How long have you guys been together again? Yung lineup currently, 3 years na. 3 years? Oh, okay. And grabe, bahit agad, no? Within the 3 years. Actually, mabilis yun, ha? Yeah. Ano sa tingin mo yung ano yung secret ingredient? Bakit kaya itong naririnig natin na kanta? Talaga hindi hanggang mamayang gabi ko nakakantahin ito uli, di ba? Once nasimulan mo ko ng is that intentional? Yung ba yung gusto nyo na parang madaling matandaan? Pag gumagawa kasi kami ng music, kami lang yung parang inisip lang namin yung gusto namin gawin. Tapos nagugulat na lang kami na may nakaka-relate pala sa mga ginagawa na. Pure artists. Tapos They do it talaga for their craft. Is talagang personal. Yes. Tapos kung magustuhan ng iba, edi thank you. Puro. O eto, pinapatanong lang naman sa amin, masunurin lang naman kami. Sino ba daw ang pahinga ng Kalain? Bawat miyembro. Sino, hindi Hindi ba pwedeng ano? Oo, sino talaga? Pag sa ano kasi pwede ka nagpapaspa ka, nagpapamasahe, manood ka ng TV, pero sino ang gusto eh? Balak mo ba? Pinaniwalag mo ba? Gusto ko yun. Gusto mo sagutin yung sino? Yung ano naman, siguro yung bedroom studio ko, yun yung pahinga. Tapos kung sino naman, siguro yung girlfriend ko. Wow! Saya! Taken na pala, taken. Shoutout kay Eunice Gumban. Ikaw. Oliver, ikaw, sino? Jonathan. Yun. Pwedeng bagitin yung pangalan? Good morning, kapatid. Daisyline. Hello. Ikaw. Benjo. Sorry. Ito, Microphone. Oo, shoutout mo na. Ako po yung girlfriend ko rin, si Roji. Tsaka yung pet namin, si Mandu. Love, Jonathan. Ako rin. Ako po, wala po akong pahinga eh. Makarelate! Mag-high five na kayong tatlo. Same group. Saan namin pwedeng, of course, i-follow social media ninyo, Kalain? Yeah, please follow us on our social media. Search nyo lang Kalain, C-A-L-E-I-N. Ayan. And then stream our new single, Pahinga. Pahinga. Thank you, Dito Music and Sir Nick for the music. Solid. Salamat po. Salamat, Kalain. Thank you so much. Panalong-panalo ang Kalain for me. At ngayon naman, may nanalo na sa ating Kagumoka po selfie contest. Congratulations po kay Jeneline Garcia. Hintayin lamang po mensahe ng aming staff para mag-claim ng inyong Pero hindi pala to. Siguro luto na siya ngayon. Nakaganon lang. Lulutuin
pa lang kasi ang aga. And that is it para sa ating This Is It Tuesday. Spread happiness naman po mga kapatid. And syempre, happy birthday sa Darna ng aking buhay, my dearest best friend, Angel Loxingel. Happy birthday! Ipapabot ko na lang ang mensahe ninyong lahat. Kasi baka tulog pa yan. Ayan, isang makabulang umaga po ang nahitid namin sa inyong mga tahanan. Sana nag-enjoy kayo sa aming mga pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas, ha? Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at informasyon. Mga mainit na balita at naka-inspire ng mga kwento, yan at marami pang iba. Kasama ang inyong fave morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! Ang tahanan, tagpuan, wala